Talakayin natin itong once saved, always saved. Itong once saved, so always saved ito ay nagmula kay John Calvin. Kaya ito ay tinawag ng mga Calvinism, doctrine ng once saved, always saved. Ito po ay mali at napakadelikado. Wala pong once saved, always saved. Sa Biblia, kung ating pag-aaralan sa aklat ng Matthew 27:3, ganito ang mababasa natin. Nang magkagayoy, si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. Kung ating titingnan ang sitwasyon noong first century Christian, na ito si Judas Iscariote, na kasama pa ni Kristo, kasama sa 12 apostol, ay ito si Judas Iscariote ay nahulog pa sa biyaya. Sa anong kadahilanan? Sa pamamagitan ng pagkanulo niya kay Kristo kapalit ng 30 putol na pilak. At mayroon pang ibang mga talata na hindi pwede na kapag ikaw ay ligtas ka na, o yung tinatawag na OSAS o once saved, always saved. Sa aklat ng Gawa, sa aklat ng Acts chapter 5 simulan natin sa verse 3. Ganito ang mababasa natin. Kung kilala niyo yung mag-asawa si Ananias at si Sapphira, ganito ang mababasa natin. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Tandaan natin, itong sitwasyon na ito sa Biblia ay ito ay nasa sa Acts 5. Naitatag na dito ang Iglesia ni Kristo. At ito ay nananatili sila sa mga bahay-bahay at ipinagbibili nila ang kanilang mga bahay, ang mga kanilang kagamitan para mapunduhan ang iglesia. At ito nga si Ananias at si Sapphira ay naglingid ng mga pinagbentahan. At ganito ang nangyari sa aklat ng 5, sa chapter 5, at nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. Si Ananias at si Sapphira ay miyembro na ng iglesia na itinatag ni Kristo sa Matthew 16:18. Pero nang siya ay maglingid o magtago siya ng bahagi ng mga pinagbintahan ng ari-arian na dapat yun ay sa iglesia, anong nangyari? Nang pinagsalitaan siya na siya ay nagsinungaling sa espiritu, anong nangyari? Automatic patay, nahandusay at nalagot ang hininga nang marinig ni Ananias yung salita ni Pedro. Ganyan po. Kaya ko sinasabing napakadelikado ng doktrinang yan, dahilan sa aasa tayo. Akala natin, yan bang mga once saved, always saved, pwede na bang pumatay ng tao, pwede nang gumawa ng masama kasi ligtas na. Wala pong katotohanan yan. Kundi ang katotohanan ay basahin natin sa aklat ng Roma, 8:34 ng Roma. Ganito ang mababasa natin. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Si Kristo ang hahatol. Kaya matakot kayo sa mga antikristo na hindi naniniwala na si Kristo ang Diyos. Si Kristo ay sinasabi niyong tao lamang. Matakot kayo sa Diyos. Si Kristo mismo ang hahatol sa inyo. At bakit kung tao si Kristo, bakit siyang hatol? At nasaan si Kristo? Si Kristo ay nasa kanan ng Diyos sa ngayong kasalukuyan. Kaya matakot kayo sa pinagsasabi ninyo. Sa aklat ng pangalawang Korinto, aklat ng
Pangalawang Korinto 5:10. Ganito ang mababasa natin. Sa isa sa huling talata na babasahin natin, ganito ang mangyayari sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, na tinuturing nilang si Kristo ay tao. At pangalawa, itong mga naniniwala na once saved, always saved, kapag ligtas na, masyado nang nagtitiwala, mali yan. Nagbigay na ako ng dalawang halimbawa na si Judas Iscariote at yung mag-asawang si Ananias at si Sapphira, nahulog sa biyaya. Ngayon, dito sa pangalawang Korinto 5:10, ganito ang mababasa natin. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ano sa tingin ninyo ang bakit tayo haharap sa hukuman ni Kristo? Upang hatulan tayo sa lahat na nating ginawa nang tayo ay nabubuhay. Yan lamang po at sana ay naunawaan ninyo.